Dito ako mag-update lang sana ako sa inyo. Dahil galing ako ng uwa. Lahat ng mga OFW sana ano lang ito, konting update lang. Kasi unahin ko muna ang OFW tapos yung yung loan ng car na naabutan ng pagkatapos sa uwa, i-discuss ko muna. Tapos yung loan ng car na naabutan ng pandemic noon. Galing ako sa uwa. Nag-inquire ako kung makakuha ba ako ng kahit kunti man lang na benefit. Okay naman sila mag-intervene sa tao. Pero mayroong mali. Kasi pag hindi, kahit anong tagal ka sa abroad, katulad ko, nagsimula pa ako nag-abroad 1999. Pero nagbayad lang ako ng uwa noong 2011 hanggang ngayon. Wala akong makukuha daw dahil ang gusto nila makakuha ka lang ng uwa ng benefit pag naka 10 years ka, nagbabayad ka doon sa abroad. Kaya yun ang tandaan nyo mga OFW. Tapos may programa sila. Kayong mga OFW na nandoon sa abroad ngayon nang may mga anak, parang makabawi naman kayo, mag-inquire kayo sa uwa kasi libreng papaaral nila sa mga anak nyo. Mayroon silang ganon basta nagtatrabaho ka doon ng sa abroad, Middle East man, kung saan kang panig sa mundo. Tapos katulad ko na nag-retire na, wala rin akong nakuha dahil ang hulog ko lang daw 6 years lang, 6 na taon lang. Nagpa-rehistro sa sa UWA doon sa Abu Dhabi. Pero matagal na ako nag-abroad, hindi na to nadala sa patagalan, guys. Kailangan magpa-member ka, parang pag-uwi mo kahit paano mayroon kang makukuha. Pero kung 6 taon ka lang, 8 taon, wala kang makukuha. Kailangan kumpleto ka 10 taon. Yun lang ang problema doon. Kayong lahat ng mga OFW, huwag nyo sayangin yun. Pumunta kayo doon sa sa UWA. Pag umuwi kayo, mag-inquire kayo. Kung may anak kayong mag-aaral, i-abil nyo doon. Sayang ng pagkakataon. Yun lang ang babawi tayo doon sa pag-ano natin doon sa UWA. Basta member ka ng UWA sa abroad. Yun lang tandaan nyo. Guys, sana mag-like naman kayo at mag-share para medyo mag-uumpisa na ako mag-YouTube dito sa sa Maynila dahil retire na rin ako. Ngayon sa galing rin ako doon sa bangko. Yung itong sasakyan kong ginagamit ngayon, nakuha ko to noong 2019. Ngayon, dapat tapos na ito ngayon, November. Kaya lang matatapos ko ito hanggang March 2024. Dahil natamaan daw ng pandemic, hindi daw sila nagkaltas ng 5 buwan. Mga guys, kung saan ba kayo ng panig sa mundo, pag umuwi kayo, mag-inquire kayo. Lahat ng natatamaan ng pandemic, mag-inquire kayo. Dahil sa akin, wala akong palto sa hulog kahit nag-pandemic. Pero hanggang Marso pa daw ako matatapos ng hulog ng sasakyan ko. Yung hinulog ko daw ng sasakyan ko, hindi daw niya nakinaltas. Nakita ko doon sa bank account ko, 3 buwan lang ang hindi nila kinaltas. Yun ang malaking problema ko ngayon. Tapos guys, tandaan nyo guys, pagkatapos nung hulog ninyo, baka mayroon pa kayong babayaran dahil doon daw sa bayanihan. Babayad kayo ng 25,000
plus 20,000 doon daw sa ano, sa additional doon sa bayanihan ng exemption ng ano, pandemic. Tayo na nga mga OFW naghihirap doon sa abroad para lang matapos natin yung obligasyon natin sa loan. Tayo pala ang natatamaan doon sa ano, exemption nila. Mga guys, tandaan nyo, pag umuwi kayo sa Pilipinas, pumunta kayo agad kung saan kayong bangko naka-loan. Tingnan nyo, sure nyo kung yung bankbook nyo, dalhin nyo, sure nyo bakit nagkaganon para malinis. Guys, salamat. Sa ano naman sa sunod linggo, sa Biyernes, may kumuha na ako ng ano ngayon sa SS file. Kaya lang mayroon daw coding. Ang coding ko kasi ang number ng SS ko 9, sa Biyernes pa daw. I-update ko rin kayo kung anong kayong magre-retire din sa SS. Update kayo kung anong mga requirement at anong mga problema. Guys, salamat. Subscribe naman kayo at parang maumpisahan ko na tong pag-YouTube ko. Doon sa ibang bansa kasi ano lang, kung anong may YouTube ko lang, ganun lang. Subscribe naman kayo. Raybats 86 TV. Salamat mga guys. See you next week. Titingnan ko na naman yung ano, update ko kayo sa SS. Sige guys, salamat.